Akala niya tapos na ang lahat ng matupok ang mga nilalang ng dilim pero sa bawat hakbang palayo, naramdaman niyang may naiwan sa kanya, isang sumpa na hindi niya kayang takasan. At ngayong ang sariling anino niya ay kumikilos ng mag-isa, tanong ko sa'yo, makakaligtas pa ba siya, o tuluyan na siyang magiging isa sa kanila? Ang kwentong inyong maririnig ay hango sa isang tunay na karanasan na isinalaysay ng mismong nakaranas. Maaaring may ilang bahagi na naglalaman ng mga nakakatakot na detalye na hindi angkop para sa mga bata. Huwag itong pakinggan ng mag-isa, lalo na kung madaling matakot. Ang layunin ng kwento ay magbigay ng aral at babala, hindi upang magdulot ng pinsala. Minsan, ang mga simpleng bagay na inaakala nating walang halaga ay siya palang nagtataglay ng pinakamalalim na sikreto. Isipin mong naglalakad ka sa isang baryong tahimik at tila nakalimutan na ng panahon. Ang mga bahay ay gawa pa sa lumang kahoy, ang mga dingding ay kupas na, at ang mga bubong ay halos hindi na kayang saluhin ang ulan. Sa paligid, makikita mo ang mga punong matataas na tila nakamasid at nagmamasid sa bawat yabag mo. Sa ganitong lugar nagmumula ang isang kwento na hindi basta-basta ikinukwento sa mga dayuhan, dahil hindi lahat ay naniniwala at hindi lahat ay nakakauwi pa. Ito ang kwento ng isang tinderong naglalako ng asin, isang pangkaraniwang hanapbuhay na noon ay mahalaga para sa bawat tahanan. Ang asin ay hindi lamang pampalasa, kundi isang simbolo ng paglilinis at proteksyon. Ngunit paano kung ang iyong simpleng pagtitinda ay maghatid sa iyo sa isang baryo na hindi nakikita sa karaniwang mapa? Isang lugar na tahimik, ngunit sa likod ng katahimikan ay nakatago ang mga nilalang na hindi dapat pinapakialaman. Ang tindero, isang lalaki sa edad na 27, ay sanay na sa paglalakbay mula bayan hanggang baryo. Hindi siya kilala bilang matatakutin. Sa halip, kilala siya bilang masipag at palakaibigan. Sa kanyang lumang kariton, puno ng sako ng asin, siya ay naglalakad tuwing hapon, dinaraanan ang mga makikitid na daan at tumatambay sa mga baryo upang magtinda. Ngunit isang araw, dahil sa kagustuhang makabenta pa, napadpad siya sa isang baryong hindi niya kilala. Isang baryong walang pangalan, walang karatula, at tila walang gustong umamin na iyon ay umiiral. Habang papalapit siya, napansin niyang kakaiba ang paligid. Ang mga bahay ay tila hindi na tinitirhan, ngunit may mga bakas ng tao, may mga palayok na mailamang tubig, may mga damit na nakasampay, at may usok na kumakawala sa ilang kusina. Ngunit ang katahimikan ay nakakabingi. Walang batang naglalaro, walang alinggaw ng mga tinig, at wala ring ingay mula sa mga hayop. Kahit ang mga aso at manok na karaniwang makikita sa baryo ay tila nawala. Ang tanging maririnig mo ay ang pagaspas ng hangin sa mga dahon at ang malalayong huni ng uwak. Habang siya'y naglalakad, naramdaman niyang tila may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi niya mawari kung saan nagmumula, ngunit bawat hakbang ay tila sinusundan. Bawat anino ng puno ay nagmumukhang tao, at bawat tunog ng sanga ay parang bulong. Ngunit hindi siya nagpahalata. Sanay siya sa iba't ibang baryo at nakaranas na rin ng kakaibang katahimikan. Kaya't itinuloy niya ang pagtulak ng kanyang kariton at sumigaw ng asin. Asin kayo riyan. Ngunit wala ni isang lumabas. Matapos ang ilang minuto, isang matandang babae ang lumitaw mula sa isang bahay na halos giba na. Payat siya, may mahahabang buhok na kulay abo, at ang kanyang mga mata ay tila kumikislap kahit sa ilalim ng araw. Hindi siya nagsalita agad, bagkus ay tumingin lamang ng matalim sa tindero. Nang sa wakas ay nagsalita, mahina at paos ang boses, parang isang bulong na ayaw lumabas mula sa lalamunan. Asin, wika niya. Marami ka bang dala? Kinilabutan ang tindero, ngunit ngumiti siya bilang paggalang. Opo, inang, marami po akong dala. Gusto niyo po ba? Tila ngumiti ang matanda, ngunit ang ngiting iyon ay hindi nakapagpapagaan ng loob. Bagkus, parang may itinatago. Sinabi niyang, ilapit mo rito, anak. Ipasok mo sa loob ng bahay. May naghihintay sa iyo. Nagtaka ang tindero. Bakit kailangan pang ipasok sa loob? Karaniwan, sa labas ng bahay lamang siya nag-aabot ng paninda. Ngunit sa halip na tumanggi, pinilit niyang maging magalang. Habang itinutulak ang kanyang kariton papasok, napansin niyang sa loob ng bahay ay napakadilim. Walang ilaw na kandila,
walang apoy na naglalagablab, at kahit ang liwanag mula sa araw ay parang hindi pumapasok. Ang hangin sa loob ay malamig at amoy lupa, parang isang kuweba na matagal nang nakasara. Dito nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang pakiramdam niya ay hindi na siya basta tindero lamang, kundi isang panauhin na papasok sa isang lugar na hindi niya dapat pinasok. Naramdaman niya ang bigat ng katahimikan at ang aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. At bago pa man siya makapagsalita, narinig niya ang mga yabag, mga yapak na mabibigat, dumarami at tila papalapit sa kanya mula sa kailaliman ng dilim. Ang tanong, sino o ano ang mga ito? At bakit tila ang asin na dala niya ay may kinalaman sa kung bakit siya inimbitahan doon? Hindi niya alam, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na basta pangkaraniwang pagtitinda ang kanyang pinasok, kundi isang gabi ng pakikipagsapalaran sa lugar ng mga aswang. At dito nagsisimula ang tunay na kwento. Sa loob ng lumang bahay na iyon, ramdam ng tindero ang malamig na hangin na tila gumagapang sa kanyang balat. Habang hawak-hawak niya ang isang sako ng asin at dahan-dahang ibinababa mula sa kariton, napansin niyang hindi siya nag-iisa. May matanda nga sa kanyang harapan, ngunit sa kailaliman ng dilim, may iba pang mga mata na tila nagmamasid. Hindi niya masabi kung ilan sila, isa, dalawa, o mas marami pa, pero ramdam niya ang bigat ng mga titig na iyon. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng kanyang paghinga at ang mahinang pagkaluskos ng sako ng asin ang maririnig. Nang sa wakas ay muling nagsalita ang matanda, mas malinaw na ngayon ang kanyang tinig, ngunit maihalong kakaibang pag-igting. Marami kang dala, anak. Mabuti. Matagal-tagal na rin mula nang may dumaan dito. Napakunot ang noo ng tindero. Ang baryo ay tila iniwasan ng mga tao, ngunit bakit may nakatira pa? At bakit ang reaksyon ng matanda ay parang matagal na silang naghihintay ng asin? Hindi naman karaniwang inaabangan ng ganoon ang simpleng paninda. Nagpasya siyang maging maingat sa mga sagot. Opo, inang, marami po akong dala. Kung gusto niyo po ay makakapagbenta ako sa inyo ng mura. Tumango ang matanda, ngunit hindi siya kumilos. Bagkus, may narinig siyang kaluskos mula sa itaas ng bahay. Mabibigat na yapak, mabagal, ngunit ramdam na ramdam. Hindi niya alam kung tao iyon o hayop, ngunit ang bigat ng tunog ay nakapangingilabot. Nilingon niya ang matanda, ngunit tila wala itong naririnig. Maya-maya, mula sa gilid ng kanyang paningin, may dumaan, isang anino, mabilis at hindi mahuli ng kanyang mga mata. Parang isang bata, ngunit sobrang payat at tila walang kulay ang balat. Napakagatlabi siya, pilit nilalabanan ang kaba, ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang may mali sa lugar na ito. Habang pilit niyang iniaayos ang mga sako ng asin, napansin niya ang paligid ng bahay. Sa mga dingding, may mga nakasabit na palamuti, mga lumang anting-anting, tuyong dahon, at mga palaspas na tila may bahid ng dugo. Ang mga ito'y karaniwang ginagamit laban sa masamang espiritu, ngunit bakit tila baligtad? Para bang hindi panlaban kundi panawagan. Lumapit ang matanda at dahan-dahang tinapik ang kanyang balikat. Nang maramdaman niya ang malamig nitong kamay, halos napaurong siya. Huwag kang matakot, anak, wika nito na may ngiting hindi nakapagpapagaan ng loob. Mabuti ang dumating ka. Matagal na kaming nangungulila. Hindi niya naunawaan ang huling sinabi ng matanda, ngunit bago pa man siya makapagtanong, narinig niyang may pinto na kumalabog mula sa likod bahay. Isang pinto na hindi niya nakitang nakabukas kanina, ngunit ngayon ay dahan-dahang bumukas, at mula roon ay may malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang balat. Muli siyang napalingon sa matanda, ngunit wala na ito sa kanyang tabi. Parang nawala ito nang hindi niya namamalayan. Nilingon niya ang paligid, at doon niya napansin, sa bawat sulok ng bahay, may mga nakatambak na sako ng asin, halos kapareho ng dala niya. Ngunit ang mga sako ay butas-butas na, at sa mga siwang ay may bakas ng tuyong pulang likido na hindi niya maipaliwanag. Habang nakatulala siya, nakarinig siya ng mahinang pagtawa, manipis, parang boses ng bata, ngunit puno ng pangungutya. Ang tawa ay nanggagaling mula sa dilim at lalo itong lumalakas. Sa bawat segundo, tila lumalapit ito ng lumalapit. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig. Ang simpleng paglalako ay nagiging bangungot. Gusto niyang tumakbo palabas,
ngunit para bang mabigat ang kanyang mga paa, na parang may humahawak dito. Pinilit niyang kumilos, ngunit mula sa hagdanan ay bumaba ang isang figura, payat, mahaba ang buhok, at ang mga mata ay puting-puti na walang itim. Ang ngiti nito ay hindi pangkaraniwan, at sa bawat hakbang nito'y tila lumalalim ang dilim sa buong paligid. Naramdaman niyang kumakabog na ang kanyang dibdib. Gusto niyang isigaw ang pangalan ng Diyos, ngunit parang natuyuan ng laway ang kanyang lalamunan. Sa halip, mahina lamang niyang nasambit, "Inang ano po to?" Ngunit walang sagot. Ang matanda ay nawala at ang tanging naiwan sa kanya ay ang katahimikan at ang mga matang nakatitig mula sa dilim. At bago pa man siya makagalaw, naramdaman niyang may malamig na hininga na dumampi sa kanyang batok, kasabay ng isang bulong na halos ikinatindig ng lahat ng balahibo niya. "Hindi ka na makakaalis, ngunit totoo nga ba iyon? O isa lamang bang pananakot?" Ang tanong, ano nga ba talaga ang baryong ito? At sino ang mga nilalang na naroon? Ang mga sagot ay mananatiling nakakubli, ngunit isa lang ang malinaw, hindi ito isang ordinaryong pagtitinda. Ito'y isang paglalakbay patungo sa mismong pugad ng mga nilalang na binabalot ng hiwaga at takot. Nakasandal ang tindero sa kanyang kariton, habol ang hininga habang ramdam ang bigat ng mga matang nakatuon sa kanya mula sa dilim. Ang figurang bumaba mula sa hagdan ay hindi kumikilos ng mabilis, ngunit bawat hakbang nito ay parang nagpapabigat sa hangin. Ang amoy ng lumang kahoy at bulok na lupa ay humalo sa isang kakaibang halimuyak, amoy na parang pinaghalong dugo at nasusunog na buhok. Hindi niya maipaliwanag, ngunit para bang ang bawat sandali ng pagkakatigil niya roon ay unti-unting naglalapit sa kanya sa isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Gusto niyang tumakbo, ngunit may kung anong pumipigil sa kanyang mga paa. Tila ang mismong sahig ng bahay ay humihigop ng lakas mula sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang sentido, habang sinusubukan niyang huwag tumingin diretso sa nilalang. Ngunit parang mas lalo itong lumalapit sa bawat pag-iwas ng kanyang mga mata. Mula sa labas ng bahay ay may narinig siyang mahihinang yabag, parang may dumating. Para siyang nakarinig ng tinig, isang boses ng babae, bata pa, na sumisigaw ng "Kuya. Huwag kang papasok dyan." Napalingon siya sa bintana at sa saglit na sandaling iyon, nakakita siya ng isang dalagita, 14 o 15 taong gulang, nakatayo sa labas, pawis na pawis at hingal na hingal. Nakalugay ang kanyang buhok at ang kanyang damit ay punong-puno ng alikabok na tila galing sa matagal na pagtakbo. Ngunit bago pa man siya makasigaw pabalik, hinila ng anino ang kurtina at muling sumara ang bintana. Nagpumiglas ang tindero at napaatras, halos mabangga ang kanyang kariton. Ngunit doon niya nakita ang pangalawang bagay na ikinabahala niya. Ang mga sako ng asin na dala niya ay isa-isa nang nagbubukas ng kusa, para bang may kamay na humahaplos dito mula sa loob. Ang asin ay dahan-dahang tumatapon sa sahig, at sa bawat butil na bumabagsak, nakikita niyang nag-iiwan ito ng marka sa kahoy, mga hugis na parang paa, ngunit hindi pangkaraniwan. Mas mahaba kaysa tao, mas matulis ang mga daliri at tila umaapaw mula sa pinagmulan ng asin. Naramdaman niya ang panlalamig sa kanyang mga daliri at halos mabitiwan niya ang isa pang sako. Sa kanyang utak ay naglalaro ang tanong, bakit tila ang asin, na dapat panlaban, ay siya ngayong nagbubukas ng pintuan para sa mas malalalang bagay? Sino ang nag-udyok sa kanya rito at bakit? Samantala, ang figura sa hagdan ay nakatayo na ngayon sa paanan nito. Malinaw na ang anyo, isang batang babae na payat, nakasuot ng lumang bestida na puti, ngunit puno ng mansa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling maputi at walang itim, at ang ngiti niya ay umaabot halos hanggang tainga. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang tunog na nanggagaling sa kanyang lalamunan, isang mababang ugong na parang hayop, hindi tao. Napaatras ang tindero at halos mapatid sa sarili niyang paa. Ngunit nang akmang tatakbo siya papunta sa pinto, doon niya napansin ang pangalawang conflict, hindi na niya mabuksan ang pintuan. Ang kandado ay tila nagsara ng kusa, at kahit anong pilit, hindi niya ito matanggal. Ang kanyang mga palad ay nagsimulang magdugo dahil sa lakas ng pagtulak at paghila, ngunit walang nangyari. Habang nagpipilit siyang makaalis, naramdaman niya ang isang kamay na dumampi sa kanyang balikat mula sa likuran.
Mabilis siyang napalingon at doon niya muling nakita ang matandang babae. Ngunit ngayon hindi na ito mukhang tao. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pulang liwanag, at ang kanyang bibig ay nakanganga ng mas malaki kaysa sa normal, halos hindi na kayang isara ng kanyang mga panga. Mula sa kanyang lalamunan ay mailumalabas na tila usok na itim, dahan-dahang bumabalot sa tindero. Hindi ka makakaalis, wika ng matanda, ngunit ang boses nito ay nag-echo, parang galing sa marami pang bibig, hindi lang isa. Nagpupumiglas siya, sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Ang naisip niya lamang ay ang asin. Agad niyang dinampot ang isang dakot mula sa natapong sako at isinaboy sa paligid. Sa isang iglap, may matinis na sigaw na umalingaw sa buong bahay. Ang batang nakatayo sa paanan ng hagdan ay napaatras, at ang usok mula sa bibig ng matanda ay biglang umatras. Ngunit kapalit nito, biglang nagkabasag-basag ang mga bintana, at mula sa dilim ng labas ay pumasok ang malamig na hangin, dala ang mga bulong na hindi niya maipaliwanag. Narinig niya ulit ang tinig ng batang babae mula sa labas, ang nagsabi kanina ng babala. Ngunit ngayon ay mas malinaw, kung hindi ka aalis, kukunin ka nila. Ngunit paano siya aalis kung lahat ng daan ay sarado? At bakit parang siya lamang ang nakikita ng batang iyon? Habang pinipilit niyang makahanap ng paraan, lalo pang lumalalim ang dilim sa loob ng bahay. Ang mga anino ay gumagalaw ng parang may sariling buhay. Ang mga sako ng asin ay patuloy na nabubutas, at ang bawat butil na nahuhulog ay nagiging marka ng mga paa na papalapit sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Wala na siyang mapagpipilian kundi lumaban, ngunit paano lalaban ang isang simpleng tinderong naglalako ng asin laban sa mga nilalang na ito? At higit sa lahat, sino ang batang nagbabala sa kanya, kalaban ba o kakampi? Ang takot ay umabot na sa sukdulan, ngunit ang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Hinila ng tindero ang kandado ng pinto hanggang sa mangalay ang kanyang mga braso, ngunit imbes na bumuka, ay lalo pang kumapit ang bakal na tila babuhay at ayaw siyang pakawalan. Ang dugo mula sa kanyang palad ay dumadaloy na, nahahalo sa asin na nasa sahig, at sa bawat patak ay tila may nabubuo, mga simbolo na parang sulat sa lupa na hindi niya maunawaan. Hindi niya alam kung ito'y sumpa o babala, ngunit sigurado siyang bawat butil ng asin ay may koneksyon sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Sa kanyang likuran, naramdaman niya ulit ang malamig na hininga ng matandang babae. Sa pagkakataong ito, mas malakas, parang humihigop ng init mula sa kanyang katawan. Nang lingunin niya, ang anyo nito ay lalo pang nakakatakot, ang balat ay kumikintab na parang basang papel, at ang mga mata ay hindi na lamang pula kundi kumikislap na parang apoy. Ang bunganga nito ay bumuka ng mas malaki, at mula roon ay lumalabas ang boses ng iba't ibang tao, magkahalo, mga ungol, iyak at halakhak. Hindi ka makakatakas, ikaw ang pinili, bulong nito. Ang tinig ay hindi lamang nanggagaling sa kanyang bunganga, kundi pati sa dingding, sa sahig, at sa mismong hangin ng bahay. Halos sumabog ang dibdib ng tindero sa kaba, kaya't napilitan siyang umatras palayo sa matanda. Ngunit sa kanyang pag-atras, halos matapakan niya ang batang nakatayo pa rin sa paanan ng hagdan. Ngayon, mas malinaw na ang itsura ng bata, higit na maputla, ang mga kamay ay mahaba at payat na parang buto na lang, at ang kanyang lieg ay nakatagilid sa paraang hindi dapat kaya ng tao. Nakangiti pa rin siya, ngunit sa bawat ngiti ay mailumalabas na tunog na parang punit na hininga. Hindi alam ng tindero kung sino ang mas dapat niyang katakutan, ang matanda o ang bata. Ngunit bago pa siya makaisip ng susunod na hakbang, biglang nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid. Ang mga anino sa dingding ay hindi na tugma sa kanilang pinagmumulan. Sa halip, ang mga ito ay gumagapang, umaabot, at tila unti-unting lumalapit sa kanya na para bang gustong hilahin siya papunta sa dilim. Pinilit niyang damputin ang asin na natira sa sako. Sa desperasyon, isinaboy niya ito sa sahig, umaasang gagawa ito ng proteksyon. Ngunit sa halip na umatras ang mga anino, lalo silang lumakas. Parang kinain nila ang asin, at mula sa paghalo ng puting butil at anino ay lumabas ang hugis ng mga kamay na kumakapit sa kanyang mga paa. Sinubukan niyang pumiglas, ngunit bawat hakbang ay parang may daan-daang daliring humihila sa kanya pababa. Mula sa itaas ng hagdan ay may bumigat na tunog, parang may mabigat na bagay na bumaba.
Nang tumingin siya, nakita niya ang isang mas malaking figura, isang nilalang na nakayuko, mahaba ang buhok na tumatakip sa mukha, at ang katawan ay baluktot na parabang hindi na kayang tumayo ng tuwid. Ang bawat galaw nito ay may kasamang kaluskos ng buto na nababali, at sa tuwing gagalaw ito ay parang mas umiikli ang pagitan ng buhay at kamatayan ng tindero. Napahiyaw siya ng itulong, ngunit wala siyang marinig na sagot. Ang tanging bumalik sa kanya ay ang malalakas na halakhak mula sa lahat ng sulok ng bahay. Ngunit sa kabila ng lahat, narinig niyang muli ang tinig ng batang babae mula sa labas, mahina, nanginginig, ngunit malinaw, "Kuya, lumaban ka. Huwag mong hayaang kainin ka ng dilim." Sino ang batang iyon? Bakit siya lang ang naririnig ng tindero? Ang tanong na iyon ay lalong nagbigay ng kaguluhan sa kanyang isip, ngunit wala na siyang oras para magtanong. Dahil sa sandaling iyon, naramdaman niyang ang mga anino ay nagsimulang gumapang pataas sa kanyang binti, malamig, mabigat at parang hinihigop ang kanyang lakas. Sinubukan niyang magsalita, magdasal, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nababaluktot, parang nilulunok ng hangin bago pa man makarating sa kanyang mga labi. Ang takot ay lumukob sa kanya ng tuluyan, at sa kanyang isipan ay naglaro ang isang malupit na posibilidad, na marahil, hindi na siya makakalabas sa bahay na ito, hindi na siya makakabalik sa kanyang kariton, at hindi na niya muling makikita ang liwanag ng araw. Ang matanda ay lumapit muli, halos ilang pulgada na lang ang layo ng mukha sa kanya. Ang mga mata nito'y nagliliyab, at ang usok na itim ay bumabalot na sa buong katawan niya. "Wala nang balikan, anak." Simula pa lang ito, sabi nito sa boses na kumakalabog sa kanyang tainga. Ang kanyang dibdib ay bumilis ng bumilis ang tibok, at sa isang iglap, nakaramdam siya ng malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang liig mula sa dilim. Hindi na niya maaninag kung kanino iyon, ngunit ang lakas ng kapit ay tila gustong kitlin ang kanyang hininga. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim, at bago siya tuluyang mawalan ng ulirat, ang huli niyang narinig ay ang boses ng batang babae, mas malapit, mas malinaw, "Huwag kang bibitaw kasi kung bibitaw ka, kukunin ka nila ng tuluyan." At sa isang iglap, lahat ng ilaw sa bahay ay sabay-sabay na namatay, at ang natira na lamang ay ang itim na kadiliman na parang walang katapusan. Nang halos mawalan na ng ulirat ang tindero, bigla siyang nabitawan ng malamig na kamay na kumikilit sa kanyang liig. Napahiga siya sa sahig, habol-habol ang hininga, habang ang usok na bumabalot sa kanyang katawan ay dahan-dahang naglaho. Ngunit hindi ito dahilan para siya ay makaligtas. Sa halip, parang may bagong lakas na sumalubong sa dilim, mas matindi, mas mabigat, at mas nakakapanghina kaysa kanina. Napalingon siya sa bintana kung saan nakita niya ang batang babae kanina. Sa sandaling iyon, mas malinaw na niyang natatanaw ang mukha nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at ang kanyang bibig ay walang tigil sa pagsigaw ng babala. Ngunit may isang bagay na hindi niya agad napansin, ang mga kamay ng bata ay may kadena, mahahaba at kalawangin, na nakatali sa kanyang mga pulsuhan at humahawak mula sa sahig mismo ng baryo. Hindi ito ordinaryong bata. Isa siyang nakakulong na kaluluwa. Nanginginig ang tindero sa kanyang nadiskubre. Kung ang batang iyon ay kaluluwa, bakit siya pa rin ang nagbabala? Bakit parang gusto niyang tulungan siya? Bago niya pa man masagot ang sariling tanong, isang nakabibinging tunog ang umalingaw-ngao sa loob ng bahay, parang sabay-sabay na pumalakpak ang daan-daang kamay. Mula sa sahig, pader, at kisame ay nagsulputan ang mga hugis na anino. Ngayon, malinaw na niyang nakikita ang mga anyo, mahahaba ang liig, malalaki ang mata, at ang kanilang mga bibig ay puno ng matutulis na ngipin. Napaatras ang tindero hanggang sa sumagad siya sa isang sulok, hawak-hawak ang natirang asin. Ngunit bago pa niya ito maihagis, isang matinis na tinig ang lumabas mula sa nilalang na nakayuko sa hagdan. "Hindi ka lang paninda, ikaw mismo ang alay." Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ng tindero. Ang isip niya ay nagsimulang kumutob, hindi kaya matagal na siyang inaabangan ng mga ito. Hindi kaya ang dahilan kung bakit siya napadpad dito ay hindi aksidente, kundi isang patibong. Muling lumapit ang matanda, ang kanyang katawan ay lalo pang nagbago, ang kanyang balat ay natuklap, nahulog sa sahig na parang tuyong papel, at sa ilalim nito ay lumitaw ang kulay abong laman na kumikilos na parang buhay.
Matagal na naming hinihintay ang asin, anak, wika nito, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting lumulubog. Dahil ang asin ang tanging susi para makatawid kami at ang nagdadala nito ang magiging daan. Sa puntong iyon, bumigat ang dibdib ng tindero. Siya pala ang dahilan. Ang asin na dala niya, ang iniisip niyang proteksyon, ay siya palang pintuan para makawala ang mga nilalang na ito mula sa kanilang pagkakakulong. Ang kanyang pawis ay bumuhos na parang ulan, at ang kanyang mga kamay ay nanginig habang hawak ang natirang asin. Paano niya lalabanan ang mga ito kung mismong dala niya ang kanilang kalakasan? Habang siya'y nanginginig, muli niyang narinig ang batang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tinig ay hindi na pabulong kundi pasigaw, huwag mong hayaang makuha nila ang lahat. Sunugin mo ang asin. Napalingon siya sa mga sako at biglang sumagi sa kanyang isip ang isang ideya. Ang tanging paraan para hindi magamit ng mga nilalang ang asin ay wasakin ito. Ngunit paano niya gagawin iyon kung walang apoy, walang pusporo at lahat ng paligid ay puro dilim? Sa kanyang pag-iisip, ang mga anino ay lalo pang lumapit, halos ilang pulgada na lang ang layo sa kanyang katawan. Ang nilalang sa hagdan ay nagsimulang bumaba, bawat kaluskos ng buto nito'y parang orasan na nagbibilang ng huling sandali niya. At ang matanda ay nakatayo na mismo sa harapan niya, inilalapit ang kanyang mukha na unti-unti nang nagiging walang anyo, parang tinutunaw ng hangin. Dumaan ka rito dahil ikaw ang huling sangkap, sabi nito, sabay lapit ng malamig na kamay sa kanyang dibdib. Ikaw ang sisidlan. Napahiyaw ang tindero, pilit na ibinabato ang asin sa matanda. Ngunit imbes na umatras ito, ngumiti lang siya, at ang asin ay parang natutunaw bago pa man dumikit sa kanyang bala. Sa puntong iyon, naramdaman niya ang tunay na kawalan ng pag-asa. Ang lahat ng bagay na alam niya tungkol sa asin bilang panlaban ay tila wala ng halaga. Ngunit bakit pa rin naroon ang batang babae, patuloy na sumisigaw, patuloy na nananawagan? Kung kaluluwa siya, bakit tila may interes pa rin siyang mailigtas ang isang taong buhay? May connection ba sila? O baka naman siya mismo ay dating naging biktima ng mga nilalang sa baryong ito? Sa isang iglap, isang malakas na hampas ng hangin ang sumabog mula sa kisam. Ang bubong ay nagbitak at mula sa labas ay bumuhos ang liwanag ng buwan, malamig at maputla. Ngunit sa halip na magbigay ng ginhawa, lalo nitong inihayag ang lahat ng nilalang na nasa loob ng bahay. Sila'y daan-daan, nakasiksik sa bawat sulok, bawat siwang at bawat anino. Lahat ay nakatingin sa kanya, lahat ay naggangalit ang ngipin, at lahat ay sabik sa kanyang dugo. Sa harap ng matinding takot, isa lang ang naiisip ng tindero. Paano siya lalaban kung ang mundo mismo ay nakikipagsabuatan para siya'y kainin? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan niya? Susuko ka na lang ba, o ipagpapatuloy mo ang laban kahit wala ka ng kasiguraduhan kung may pag-asa pa? Sa tingin mo, makakaligtas ba ang ating tindero, o ito na ang kanyang katapusan? Ang hangin ay biglang bumigat, para bang lahat ng paligid ay nilalamon ng kadiliman. Nakapako sa isang sulok ang tindero, nanginginig, habang dumarami at lumalapit ang mga nilalang na tila walang hanggan ang bilang. Ang lumang babae, na ngayon ay halos wala ng anyo, kundi isang laman na kulay abo at nangingintab sa ilaw ng buwan, ay nakatayo sa harap niya, tila ba isang diyosang nagdidikta ng kanyang kapalaran. Ikaw ang sisidlan, bulong nito, sabay pasok ng malamig na kamay sa kanyang dibdib. Napahiyaw siya. Ngunit sa halip na mamatay, nakaramdam siya ng kakaibang apoy sa kanyang loob, hindi apoy ng karaniwang init, kundi naglalagablab na liwanag. Ang asin sa kanyang palad ay biglang umingay, umusok at parang biglang nabuhay. Nang kumapit siya ng mahigpit dito, isang nakakasilaw na liwanag ang kumawala, itinapon ang matanda palayo, nagpakawala ng nakabibinging sigaw ang lahat ng nilalang sa loob ng bahay. Ngunit imbes na tuluyang mamatay ang mga nilalang, nagsimula silang mag-iba ng anyo. Ang kanilang mga mukha ay nagkandata-bas-tabas, ang kanilang balat ay humiwalay at lumitaw ang anyong tao, mga mukha ng dating mga taga-baryo, mga kaluluwang naipit at isinakripisyo sa dilim. Isa-isang sumigaw ang mga ito, tila ba nagsusumamo ng tulong, habang pinipilit silang bumalik sa anyo ng halimaw ng mga anino. Nang makita ito ng tindero, lalo siyang nanghina.
Hindi lang pala basta halimaw ang mga nilalang na ito, mga tao sila, mga inosente, mga biktima. Kaya pala nakatanikala ang batang babae, kaya pala siya'y umiiyak at hindi tuluyang lumalapit. Isa rin siyang saksi ng pahirap, kaya't pinipilit nitong ibigay ang babala. Ngunit ang matanda, na ngayon ay nakatayo muli, ay nagngangalit sa galit. Hindi mo sila maililigtas. Ang kanyang katawan ay tuluyang nagkalasob-lasob, at mula sa kanyang laman ay lumabas ang tunay na anyo, isang napakalaking nilalang na mahaba ang katawan, puno ng sungay, at may mga mata sa bawat bahagi ng kanyang balat. Lumaki ito hanggang halos wasakin ang bubong, at ang buong baryo ay umuga sa bigat ng kanyang pagbangon. Alay ka, bulalas nito, sabay abot ng mga kamay na may 10 daliri sa bawat isa, lahat nakatuon sa tindero. Sa isang iglap, muli niyang naramdaman ang kawalan ng pag-asa. Ngunit naalala niya ang tinig ng batang babae, sunugin mo ang asin. Dali-dali niyang sinaboy ang asin sa sako sa gitna ng bahay, hinampas ito ng kahoy na kanyang nadampot, at nagpaikot-ikot upang magliyab. Sa una, walang nangyari. Ngunit nang bumagsak mula sa bitak ng bubong ang liwanag ng buwan, ang asin ay biglang nagningas, isang puting apoy ang bumalot dito, mainit at nakasisilaw. Nag-umpisang sumigaw ang lahat ng nilalang. Ang apoy ay kumalat sa bawat sulok, at ang mga anino ay isa-isang naglaho, nagbago, nagliyab na parang papel. Ang malaking halimaw na matanda ay napasigaw ng mas malakas, ang bawat mata sa kanyang katawan ay nagdugo, at siya ay unti-unting nagkakala sa liwanag ng apoy. Ngunit bago siya tuluyang masunog, ang halimaw ay ngumisi, ipinakita ang kanyang matutulis na ngipin. Hindi mo maiintindihan, ikaw ang nagbukas ng daan. Kapag nawala ka, tuluyan kaming makakalaya. At sa isang iglap, imbes na umatras sa apoy, isinugod ng halimaw ang kanyang buong katawan sa tindero. Nabuwal siya sa sahig, nadaganan ng matinding bigat, at halos mawalan ng malay. Naramdaman niya ang paggapang ng lamig sa kanyang katawan, pilit na inaangkin ang kanyang laman. Sa huling lakas niya, itinaas niya ang natitirang asin sa kanyang kamay at isinaksak sa bibig ng halimaw. Isang nakabibinging pagsabog ang nangyari. Ang apoy ay kumalat, hindi lang sa bahay kundi sa buong paligid, at ang sigaw ng mga kaluluwang nakakulong ay sabay-sabay na umalingaw-ngaw, isang tunog na nakakatakot ngunit puno ng kalayaan. Ang mga anino ay nagsimulang maglaho, isa-isang nagiging alikabok na tinatangay ng hangin. Nakatihaya ang tindero, halos wala ng hininga. Ngunit sa gitna ng usok at apoy, nakita niya ang batang babae, nakatayo na ngayon sa kanyang harapan, wala ng kadena sa mga kamay. Salamat, bulong nito, bago siya tuluyang naglaho sa liwanag. Ngunit bago pa man siya makaramdam ng ginhawa, bigla niyang naramdaman ang isang malamig na paghaplos sa kanyang liig. Dahan-dahan niyang ipinihit ang ulo, at sa kanyang gilid ay naroon ang matanda, halos walang anyo, nakangiti pa rin, kahit halos abo na ang kanyang katawan. Hindi dito nagtatapos ang lahat, anak, dahil nasa iyo na ang binhi. At sa huling sandaling iyon, bago siya mawalan ng ulirat, napansin niyang ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang magkulay abo, parang unti-unti nang nagiging bahagi ng dilim. Nang muling dumilat ang kanyang mga mata, wala na ang apoy, wala na ang mga sigaw. Ang dating bahay na nilamon ng puting apoy ay nawala na rin, at tanging abo at guho ng kahoy ang naiwan. Nakatihaya siya sa malamig na lupa, humihingal, at pakiramdam niya ay para siyang binunutan ng lahat ng lakas. Tahimik ang paligid, sobrang tahimik na ang tanging maririnig ay ang mabilis na pintig ng kanyang puso at ang ihip ng hangin na dumadaan sa mga damo. Dahan-dahan siyang bumangon, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Sa unang tingin, parang wala nang kakaiba. Wala nang mga halimaw, wala nang nilalang ng dilim, at wala na rin ang matanda. Ngunit nang ilapit niya ang kanyang mga kamay sa liwanag ng buwan, napansin niyang kulay abo pa rin ito, parang abo na hindi kayang hugasan ng hangin o pawis. Sinubukan niyang kuskusin, pero mas lalo lamang itong kumalat, umaakyat na parang usok papunta sa kanyang braso. Napaatras siya, halos mabuwal sa takot. Ngunit bigla niyang naalala ang batang babae. Agad siyang tumingin sa paligid, umaasang makikita muli ito. Miss, andito ka pa ba? Mahina ang kanyang boses, halos pabulong, na parang natatakot na may iba ring makarinig. Walang tugon.
Hanggang sa dulo ng abo, sa lilim ng punong malapit sa guho, may nakita siyang anyo. Ang batang babae, nakatayo roon, nakangiti, ngunit hindi na mukhang kaluluwa. Ang kanyang katawan ay buo, parang buhay na tao, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maputlang liwanag. Dahan-dahan itong naglakad palapit. Natapos na, bulong nito, pinalaya mo sila, pinalaya mo ako. Napaluha siya, hindi niya alam kung bakit. Parang biglang gumaan ang dibdib niya sa narinig, parang lahat ng ginawa niyang sakripisyo ay maisaysay. Ngunit bago tuluyang lumapit ang bata, naglaho itong parang usok, iniwan siyang muling nag-iisa. Huminga siya ng malalim, pinilit na bumangon at lumakad palayo. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib, at ang malamig na haplos ng kulay abo na kumakalat sa kanyang balat. Ang mga mata ng matanda, ang halakhak nito, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi siya pinapatulog ng kanyang konsensya, tama ba ang ginawa niya? O baka naman totoo ang sinabi ng halimaw, na siya ang magbubukas ng daan para tuluyan silang makalabas? Dumating siya sa gilid ng baryo, kung saan tanaw na niya ang malalayong ilaw ng ibang bahay. Doon siya napahinto. Sa hangin, may narinig siyang bulong, hindi malakas, ngunit sapat para tumindig ang balahibo niya. Nasa iyo na ang binhi, mahaba, mabagal, paulit-ulit na parang awit ng isang nilalang na hindi mo makita pero ramdam mong nakamasid. Napatingin siya sa kanyang anino, at doon niya napansin ang mas nakakatakot, hindi na ito tumutugma sa kanyang galaw. Nang igalaw niya ang kamay, nanatiling nakataas ang anino, nakatitig sa kanya. Nang tumingin siya sa paligid, wala nang ibang tao. Siya lang, at ang aninong iyon na unti-unting gumagalaw ng kusa. Napatakbo siya, pero kahit anong bilis ng kanyang pagtakbo, ramdam niya ang presensya sa kanyang likod. Hindi ito humahabol, ngunit alam niyang naroon lamang ito, naghihintay. At sa bawat ilaw ng buwan na dumadampi sa kanyang balat, mas lalo niyang nakikita ang pagbabago, ang kanyang mga mata, nagiging maputla ang kulay, at ang kanyang hininga, nagiging malamig na usok. Huminto siya sa gitna ng daan, humihingal, pinilit kumbinsihin ang sarili na tapos na ang lahat. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa kanya, kung pinalaya na niya ang mga kaluluwa, bakit siya pa rin ang tila nakakulong? At bakit may bahagi ng kanyang puso na hindi natatakot sa dilim, kundi unti-unting natutuwang maramdaman ito? Sa huli, napaluhod siya, humahabol ang hininga, habang iniisip kung may makakakita pa ba sa kanya bilang tao, o kung siya na mismo ang magiging susunod na halimaw. At doon, sa gitna ng katahimikan, muling umalingaw ang tinig ng matanda, mas malapit ngayon kaysa dati, anak, oras na para bumalik ka sa amin. Tumigil ang mundo sa kanyang paligid, at sa huling pagkakataon, bago mabalot ng dilim ang kanyang paningin, nakita niya ang kanyang sariling anino na nakangisi, kumikilos na parang may sariling buhay. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating bida, paano mo haharapin ang kapalarang unti-unti ka ng kinakain ng dilim? Sa tingin mo ba, makakaligtas pa siya? O nakatakda na siyang maging susunod na sisidlan ng mga nilalang ng gabi? Ipaalam ninyo ang inyong opinyon sa comments, at kung nais ninyong ipagpatuloy natin ang kwentong ito, baka ang susunod na kabanata ay mas nakakatakot pa kaysa inyong inaakala.